Isang lalaki ang nakikinig kay Papa Dudot ng madaling araw. Nang mabaliw ito at tinusok ang sarili. Giit ni Kabayoshi na ang nabalitang nagtusok ng mata ay nakaaway pala ni Hasamada Toshikazu kaya naisip nilang isa itong stand user. Nais mag-imbestiga ni Josuke at sinabi ni Kabayoshi na pabayaan na lang nila ito pero nais tumulong ni Koichi dahil maaari ding manganib ang kanyang pamilya kaya naiyak si Kabayoshi sa lakas ng loob ng master. Hinanap nila ito sa school pero nakatingin na pala ito sa kanila. Tinignan din nila ang locker nitong ang daming kalat nang mahawakan ng bida ang isang wooden doll, na biglang nag-transform na kamukha niya at nagagawa pa siya nitong makontrol. Kaya pinasiko nito si Koichi sa kanya na tumalsik. Di niya ito masuntok dahil nasa labas ng range kaya binato na lang ng ballpen na nakuha nito at nagpakilalang si Surface at nakita niya ang user sa sulok. Binigay sa kanya ang ballpen at kinontrol siya nito para saksakin ang sarili. Saka pinagtawanan ni Hasamada at ang next target nila ay si Jotaro. Di nito alam na nalagyan siya ni Koichi ng powers nito. Nakaligtas naman si Josuke at agad na pinuntahan ang kaibigan. Dumaan ang isang babae na nagkakagusto kay Koichi. Tumawag sila sa hotel ni Jotaro para magbigay ng babala pero busy ang linya dahil kausap na pala nito ang nagpapanggap na Josuke. Kaya nagmadali sila para di sila maunahan. Nang makasalubong ni Kabayoshi ang fake Josuke ay biglang sinubukan nito ang tigas ng kanyang bungo. Dahil sa pagmamadali ay di nakita nila Josuke si Kabayoshi sa damuhan. Naiinis si Hasamada dahil napaka-famous ng bida kaya nang may magbigay ng sulat ay pinunit niya ito at sinapok pa kaya nasaktan ang engot. Dinumihan niya pa ang isang big bike kaya sinabihan siyang pag-inggit-pikit. Kaya binanatan ito ng kanyang stand at sinapok saka pinagbantaan ng isa pa na gagawing sashimi ang dila. Nang magbato sila Josuke kaya sinalo ng puppet. Saka inayos ni Josuke ang bote kaya nabalot ang kamay ng puppet at napatakbo si Hasamada kaya kailangan nilang habulin ito patungo kay Jotaro. Tapos nag-overpass pa sila Hasamada dahil narinig na paparating ang tren pero sound lang pala ito na ginawa ni Koichi kaya sila Josuke ang naunang makakita kay Jotaro. Pero nakontrol nito ang bida na kumuha ng ballpen kay Jotaro at pinasaksak ito sa kanya ngunit binanatan si Engot ng mga sinaktan niya kanina. Kaya naglaho ang puppet at iyak na lang si Hasamada dahil pinagaling pala ni Josuke ang dalawa at tinuro ang kanilang lokasyon kaya lagot ang tumbong ng Engot. Pinagwawasak naman ni Josuke ang puppet para di na ito magamit. Tapos na ospital na si Kabayoshi. Pero dito palang nagpakita ang tunay na kalaban na nagmamasid sa kanila. Nalaman nilang wala palang alam si Hasamada sa Electro Freak na pumatay sa kuya ni Okuyasu. Pero nakatadhana daw na magkita ang mga stand user dahil maliit lang ang Moryo. Saka nakita nila si Koichi nakadate ang magandang chicks na si Yukako Mapagmahal 001. Inakala ni Koichi na nais lang nitong magpatulong sa homework pero pinagtapat ng dalaga na may gusto ito sa kanya kaya napangiti ang binata at halos mamatay sa inggit si Okuyasu. Dahil pogi daw si Koichi ay nais na siyang alagaan ni Yukako. #groomer. Dahil nabibilasan sa mga pangyayari ay di makasagot si Koichi ngunit pinakita na ng dalaga ang pagiging red flag nito. Saka humingi ng tawad na parang manipulative bitch. Natulala na lang si Koichi saka meron na palang mga buhok ang kanyang drinks kaya naisip ng bida na baka stand user din ang dalaga. Dahil malakas talaga ang tama ni Yukako ay pinuntahan na naman siya habang naglilinis at nagsimula itong mag-love bombing upang hindi na siya makatanggi pa sa magandang chicks. Natatakot na si Koichi sa sobrang obsessed nito pero natatakot din siyang magalit ito sa kanya. Nang dumating ang isang kaklase para tulungan siyang magtapon ng basura ay nagsimulang magselos si Yukako. Kinumprante ni Yukako ang babae at pinagbantaan na huwag nang lalapit kay Koichi. Sumagot naman itong wala siyang pake sa crush niya kaya nagalit si Yukako at umatake ng stand. Saka naramdaman na lang niyang mainit dahil nasusunog na pala ang kanyang buhok at tinakpan pa ang kanyang mata kaya natumba at pinigilan pang magsalita. Kaya tinanggal kaagad ni Okuyasu ang mga buhok upang mailigtas ito. At naisip na kailangan nilang bantayan si Koichi mula sa weird na babae. Naaapektuhan na ang grades ni Koichi dahil sa pagiging obsessed sa kanya ni Yukako. Kaya nais niya na daw itong bastay din pero di daw ito magandang ideya sabi ni Josuke. Kaya ang advice ng bida ay huwag na siyang maligo at magpapangit para ma-turn off ito sa kanya. Nagmarites sila at pinarinig kay Yukako pero di sila nito pinansin. Sa halip ay pinuntahan pa nito si Koichi at ginamitan ng stand dahil balak siya nitong gawing alpha male na mala Andrew Tate kaya mas lumala pa ang sitwasyon. Dinala siya ni Yukako sa bahay nito at nalaman na nanggaling din ang stand nito sa bow and arrow. Kaya habang naghahanap siya ng paraan para makatakas ay makikisama muna siya kay Yukako. Pero dahil mababa ang score niya sa test ay nagsimula ang kanilang training. Nagsimula na ang unang tanong ni Yukako. Kinabahan si Koichi dahil di niya alam ang sagot ngunit tama naman ang hula niya. Pero kung nagkamali ay papakainin sana siya ng eraser o kaya sabon ng may saltik na dalaga.
Nagsimula na ang pangalawang tanong pero di talaga alam ng binata kaya natatakot na siyang kumain ng eraser. Pinagmasdan niya na lang ang reaksyon nito para malaman ang tamang sagot. Pero mas nagalit kaya papakainin siya ng gulay na binalot sa test paper. Napatakbo na lang ang binata pero napigilan siya dahil meron pala itong nilagay ng mga buhok sa kanyang anit. At kailangan niya rin daw ubusin ang mga pagkain bago siya bigyan ng susunod. Hinahanap pa rin nila Josuke sila Koichi at Yukako. Di rin siya makapag-CR dahil kailangang malaman niya ang sagot sa question na siyang combination ng lock kaya nakawiwi na sa salawal. Nilabhan naman ni Yukako ang mga nahihiyan niya pero malungkot si Koichi dahil nababoy na ang pagkatao niya. Pero di pa rin sumuko si Yukako dahil alam daw nitong may tinatago pa siyang sikreto. Kaya tuturuan daw siya nito gamit ang silya elektrika kaya mas lalong kinabahan ang binata. Iniisip pa rin nila Josuke kung paano hahanapin si Koichi. Sinamantala ni Koichi na maghanap ng payphone sa labas pero wala naman siyang coin tapos nakita pa siya ng dalaga na sisirain daw ang emergency button ng payphone para makasiguro. Ngunit gamit ang sound ay nagawa ni Koichi na makontak ang bahay ng bida na labis nitong ikinagalit. Dahil sa narinig ng mga alon ay nalaman nila Josuke ang lokasyon nito samantala nilagyan niya ng mga barikada ang pinto. Nilagyan niya pa ng kuryente ang doorknob kaya nagulat at mas nagalit si Yukako. Tapos nilagyan siya ng nakakabiging sound ng stand nito na sinasabing ayaw sa kanya ni Koichi. Ngunit natanggal lang ang sound at tumalsik na naman siya dahil kinontrol nito ang buhok na nilagay sa kanya at binilibag pa siya sa pinto kaya nabuksan na nito at nagbabala na kung di siya nito mapaibig ay papatayin na lang siya. Maging si Eko ay di na makagalaw at tinanggal na rin ng dalaga ang nakaharang sa pinto samantala nag-evolve lang pala ang stand ni Koichi na parang si Cell at pinatalsik ang dalaga ng malakas na hangin pero nakakapit ito gamit ang buhok. Dumating na rin sila Josuke pero di pa nila alam ang bahay na kinaroroonan ni Koichi. Nagulat si Yukako na maging cool na si Koichi dahil sa bagong stand nito. Galit na rin si Yukako na nahawakan pa ang trap ng binata. Kaya umatake ito ng napakaraming buhok sa kanya pero nakita na rin sila nila Okayasu. Patuloy ang pagtantrums ni Yukako pero di na natatakot ang binata at ang inatake niya ito ay nadampian niya ang teknik nito na gumapang sa buhok at nagpatalsik sa kanya sa malayo. Pagtingin ay naging pangmatanda ang buhok nito na bigla pang umatake at natanggal ang sandata ng buntot ni Echo 2.0. At tuluyan na itong nabaliw pero nagka-crack na rin ang kinaroroonan nila kaya tuluyang nahulog ang bruha. Ngunit nagawa na palang malambot ni Koichi ang bato kaya hindi namatay ang babae. Napagtanto ni Yukako na habang nais niyang patayin si Koichi ay gumawa pa ito ng paraan para di siya matuluyan kaya natanggap niya nang di niya na ma-reach si Koichi. Nakita naman ng mga lasing ang nangyari pero naisip na baka bangag lang sila. Pero dahil na rin sa mga training na ginawa sa kanya ni Yukako ay naka-perfect siya sa exam. Samantala isang resto ang nag-open malapit sa cemetery. Patungo sana sila sa puntod ni Keicho nang magutom si Okayasu kaya naghanap sila ng resto. Sila pa lang ang customer kaya pinagsilbihan sila kagad ng chef na nagpakilalang si Tonyo na marami na daw nalalaman na dish. Pero wala daw menu dahil si Tonyo daw ang magbibigay ng nais niyang ihain pero ayaw pumayag ni Okayasu ngunit nalaman agad nito ang kanyang kalusugan dahil sa pagtingin sa kamay kaya siya na daw ang bahala sa kailangan niyang pagkain. Pag inom ay kakaiba ang sarap ng tubig na binigay sa kanila kaya napaiyak pa si Okayasu. Pero ayaw huminto ng luha kaya nagalit ang bida sa chef pero sinabi ng chef na pagpuyat ka ay mangyayari ito dahil tinulungan siya ng espesyal na tubig na bumuti ang pakiramdam na totoong ang nangyari sa kaibigan. Binigay nito ang special salad with mozzarella cheese kay Okayasu. Pagkain niya ay halos nabaliw na naman sa sarap nito. Kaya gustong tikman ni Josuke pero ayaw niyang mamigay dahil sa sobrang sarap. Kaso kinati naman siya ng matindi at natanggal ang napakarami niyang dead skin kaya nag-alala ang bida pero gaman ang kanyang pakiramdam. Tapos dinala ng chef ang dead skin at naghihinala na si Josuke. Sunod ay binigay na nito ang masarap na pasta. Pero masyado daw maanghang kaya sinabi ni Josuke na huwag niya na itong kainin at napasimangot si Tonyo. Umalis muna ito para kunin ang main dish. Saka sinabi ni Josuke na baka isang stand user din ng chef. Kahit ayaw ni Okayasu ng spicy ay kinain niya pa rin ng spicy spaghetti dahil nakaka-addict daw ito. Dahil dito ay natanggal ang mga ngipin niya na merong cavity at tumubo pa ito kagad kaya nagkaroon siya ng pang-model na smile. Naghinala na ang bida kaya sinuntok niya ang plato nito at ni-restore niya ang dish sa ginamit na sangkap at nakita ang mga hayop na kamatis. Biglang nakaramdam ng matinding pagsakit ng tiyan si Okayasu kaya pumasok sa kusina si Josuke. At nakita na pinapakain nito ng main dish ang tuta na naging lamang loob at muntik na siyang mapatay pero ang tuta ay tuluyang na deadball ng main dish. Nagsimula ng mabaliw si Okayasu sa main dish ni Tonyo kahit sobrang sakit ng tiyan na nagresulta ng pagsabog ng bituka nito. Saka nasa likod ang chef pero binibigyan lang siya nito ng sabon at nakitang ayos naman ang kaibigan pati na ang tuta dahil imahinasyon niya lang pala ang nakita dahil mabuti pala itong stand user. Pero nagalit ito dahil pumasok ng di naghuhugas ng kamay si Josuke kaya pinaglinis siya habang nagpapakasarap sa dessert si Okayasu.
Dumating ang mensahe mula sa Speedwagon Foundation at nagbabala na nakakapaglakbay sa kuryente si Chili Pepper kaya gumawa siya ng liham para ibalita na paparating si Joseph Joestar. Pinagalitan si Josuke dahil naglaro na lang siya buong hapon. Pero ayaw mamatay ng TV dahil ginamit pala itong daanan ni Chili Pepper para mapuntahan siya. Giit nitong alam niya ang bawat kilos nila kaya pinalabas niya si Crazy Diamond. Ngunit nais lang daw siya nitong pagpraktisan bago niya kalabanin si Jotaro. Pero di niya inaasahan na sobrang bilis ng bida kaya binugbog siya nito, ngunit naka-counter ito gamit ang bilis ng kuryente dahil malakas din pala ito. Pero umalis muna para magpalakas pa bago kalabanin si Jotaro. Saka ni-restore ng binata ang mga gamit bago pa magalit ang kanyang ina. Nagkita sila sa lugar na walang kuryente at nagalit si Okuyasu nang marinig ang pangalan ni Chili Pepper dahil ito ang pumatay sa kuya niya saka dumating si Jotaro. Kailangan na nilang mahanap si Chili Pepper bago pa nito gamitin sa mas maraming tao ang bow and arrow. Giit ni Jotaro na parating na si Joseph na makakatulong sa kanilang paghahanap pero kailangan nila itong protektahan dahil matanda na. Biglang may nagpaandar sa big bike dahil nakapasok pala si Chili Pepper gamit ang kuryente ng baterya nito saka umalis na ito upang abangan ang pagdating ni Joseph at una itong patayin. Tinanggal ni Okuyasu ang space sa pagitan nila kaya nakasakay siya dito pero nakailag ito sa kanya, pinaglaho pala ng binata ang gulong ng big bike kaya sumemplang na ito. Alam nilang di ito makakalayo sa battery ng big bike kaya corner na ito dahil malayo pa ang mga poste ng Meralco. Pero pinagtawanan pa nito ang nagagalit na Okuyasu. At nang magsabayan ay napinsala ni Chili Pepper ang binata. Pero nag-teleport ito at pinagsisipa siya ng walang awa. Umilag pa ito sa mga atake pero sobrang kabado na ng itlog ng villain. Pero kailangan pa nilang malaman kung nasaan ang bow and arrow. Kaso pinoprovoke naman ito si Okuyasu kaya tinuluyan niya na si Chili Pepper. Pero pinrovoke pala siya para mahukay ang nakalibing na power line kaya mas lumakas pa ito. At mabilis na nakailag sa katuluyang pinutol ang braso ni Okuyasu, tapos isinama pa siya nito sa loob ng power line. Naging hysterical si Koichi pero kulang ang dalawa. Dahil kapag pinagaling pala ni Josuke ang braso nito ay mahahatak pabalik si Okuyasu. Habang nag-e-emote pa ay umalis na ang dalawa para sa susunod na hakbang pero may natutunan na lesson si Okuyasu na huwag maging bowpoles. Samantala malapit na ang sinasakyang barko ni Joseph. Nag-abang na sila Jotaro para protektahan si Joseph at nag-check naman sa bangka si Josuke. At nais ni Jotaro na maiwan sila Josuke at Koichi upang may magbantay sa pampang. Dahil hinala ni Jotaro na gagamit ng lumilipad na bagay si Chili Pepper para mauna ito sa barko kaya nagmadali na rin sila. Di alam ng bida ang mararamdaman dahil ngayon niya lang makikita ang ama. Nang dumating si Chili Pepper at nagpakita ang user nitong si Otoishi Akira na rocker na merong RC plane. Nagyayabang pa itong Pinky lang daw ang gagamitin sa kanila pero binali lang ito ni Josuke. Ngunit naibalik niya ang daliri para makatugtog ng fingerstyle. Pinagsusuntok niya ito pero biglang nag-teleport sa likod, giit ni Koichi na siya ang ginalaw nito at di umalis sa kinaroroonan si Otoishi. Dahil marami palang power line sa ilalim kaya pinaglalaroan lang siya dahil sa lightning speed nito. Binaliw sila nito sa mabilis na palipat-lipat ng posisyon at para lang siyang batang binugbog sa harap ng kaibigan. Pero ni-restore pala ni Josuke ang aspalto sa raw form nito kaya nagkaroon ng tubig kaya nakita ang kalaban na pinagpupulbos. Nakita nila Jotaro na nakikipaglaban sila Josuke. Samantala nagsimulang higupin ni Chili Pepper ang lahat ng kuryente sa buong Moryo upang mas lumakas kaya nagawa nitong makipagsabayan sa lakas ni Crazy Diamond at nagsisimula na rin itong manalo dahil sa taglay na lakas. Ngunit nang sumugod ay ni-restore ng bida ang gulong upang makulong ito sa loob. Pero sinubukan pang tumakas ni Chili Pepper kaya pinatalsik ito ni Josuke sa dagat dahilan para kumalat ang kuryente sa dagat at manghina ang kapangyarihan nito at di na makagalaw ang user. Binalita ni Koichi na natalo na nila si Chili Pepper. Dahil sa tanda ni Joseph ay di na nito marinig ang sinasabi ni Okuyasu. Saka nagpanggap na crew si Otoishi dahil di pa kilala nila Okuyasu ang mukha nito. Paparating na sila Joseph nang makita nilang nawawala ang katawan ng user. Kaya nagbabala ang isang crew na baka nandoon ang kalaban. Pero pinagbintangan ni Otoishi na ang lalaki ang nagpapanggap na crew at dahil engot si Okuyasu ay di siya makapag-decide. Nandoon na rin ang stand nito para patayin si Joseph kaya sinuntok na lang ni Okuyasu ang isa pero tama naman ang napili niyang suntukin. Kalaunan ay dumating na rin si Joseph at natumba pa kaya sinalo siya ng anak. At sa kabila ng pagiging absent nito sa buhay ng binata ay inalalayan niya ang ama. Subalit makikita na patuloy pa rin ang mga lihim na pagkitil sa Moryo. Nakuha na nila sa bahay ni Otoishi ang bow and arrow na nakakapagbigay ng stand at napakulong na rin nila ito. Ibibigay daw nila ito sa Speedwagon Foundation upang mapag-aralan. Saka umalis na sila Josuke para dalhin sa bahay si Joseph. Tumawag muna siya para siguruhin na di aalis ang ina pero naggala na kagad ang matanda.
Pero ayaw niyang palapitin si Joseph dahil siguradong malulungkot lang ang nanay niya. At sinabing di niya matatawag na ama ang ngayon niya palang nakita pero ayos lang kay Joseph. Pero nalingat lang siya ay sumakay na ito sa ibang bus kaya napagod na naman ang binata sa paghabol. Nang maramdaman ni Joseph na may humihila sa kanyang pantalon at kinuha pa nito ang baton. Saka nakita ang mga yapak sa lupa at narinig ang isang bata pero naisip ni Josuke na nababaliw na ito. Pero aatakihin ito ng isang aso kaya kinuha niya ito gamit ang stand. At nalaman na isa itong invisible baby. Naisip ni Joseph na isa itong stand user at gamit ang instinct ay ginawang invisible ang sarili ng mahiwalay sa nanay nito. At maya-maya ay nangamoy dahil tumay ang baby. Nagtungo sila sa tindahan pero nahihiya si Josuke na may makakitang classmate kaya si Joseph ang inutusan niya kaya binigay na lang ang kanyang card. Pero nahihirapan si Joseph sa dami ng mga pagpipilian sa mga diaper, mga bote, at mga damit kaya pinagbibili niya lahat ng mga size gamit ang card ni Josuke. Ang tagal ng ama kaya nahihiya na si Josuke na may makakita sa kanyang taga-school ngunit paglabas nito ay napakarami palang pinamili. Agad nilang binihisan ng baby sa kanilagyan nila ito ng makeup para makita ang mukha. Ngunit nag-invisible na naman ito kasama ang kamay ni Joseph. Kaya agad na ibinaba bago pa siya gawing invisible at dahil umiyak ay nagiging invisible ang lahat ng ibigay nila dito. Tapos may kamote pang naghagis ng yosi kaya sinalo ni Joseph at gumulong ang stroller at nagiging invisible ang lahat ng madaanan nito hanggang sa mahulog na ito sa ilog. Kaya na-stress si Josuke dahil di siya matulungan ng ama sa katumalon pero di niya mahanap ang invisible baby. Kaya naisip ni Joseph na lagyan ng dugo ang ilog at dahil dito ay nakita na nila ang sanggol. At nakuha na nito ang respeto ng anak. Pero pag-uwi ay doon pa lang niya nalaman na halos maubos ang savings niya kaya nagalit na naman siya sa ama na ngayon ay abala sa baby.